Magandang araw po sa inyo mga kapatid. Muli, narito naman tayo para sa ating online Bible Study Series na pinamagatang Living in Time of Crisis. At ang ating lesson sa araw na ito ay The Hand of God o ang kamay ng Diyos. Ito po ang ating tatalakayin ngayon. At ang unang katanungan na siguro nais kong pag-usapan natin ng makasama ko. Ako nga po pala si Pastor Randy. Kalimutan ko paglalala. Ako naman po si Brenda. Ako naman po si Yana. Ang unang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa bakit ba mahalaga ang tulong ng kamay ng Diyos lalo na sa mga panahong ito. Ano kaya ang dahilan bakit mahalaga na hingin natin ang tulong ng kamay ng Diyos sa mga panahong ito? Yana. Dahil nga po meron tayong kalaban na hindi nakikita, which is virus sa ngayon. Mahirap talagang kalaban yung hindi mo nakikita, no? Kasi paano mong lalabanan? Hindi mo naman pwedeng barilin. Itakin. Hindi mo pwedeng hulihin, arestuhin. Oho. Dahil hindi mo ito nakikita, mahirap talaga. Diba, Brent? Opo. So, as of today, from World Meter Report, so globally we have around 1,946,781. So, it's almost like 2 million infected by corona. Nako, by COVID-19. grabe ano. At hindi natin alam hanggang kailan ito. At marami pa ang patuloy na naapektuhan and hopefully bumaba na. Let's pray na bumaba na ito, na bumaba at mawala na. Ito ang ating panalangin. Meron ba tayong record kung ilan na ang, sa ngayon na, as of this moment, ilan na ang binabawian ng buhay dahil sa problemang ito? Yes po, Pastor. We do have like around 121,710,000. At meron bang... It's 121,000 lang pala, 710. At meron bang nakaka-recover? Meron din po. So, ang recovery natin is only 460,121. Hopefully, itong lahat ng ito ay matapos na at ito ang ating prayer. Kaya nga, ngayon, ang ating topic is finding help from the hand of God, sa mga kamay ng Diyos. Kasi walang imposible sa Panginoon at sa kamay ng Diyos yan lamang ang makakalutas. Bagamat meron tayong mga ginagawa, ang mga siyentipiko, ang gobyerno sa buong mundo ay talagang nagmamadali na makahanap ng lunas sa problemang ito at sa tulong ng Diyos, sa tulong ng kamay ng Panginoon, nawa ay makatagpo ng lunas. Ang aklat na pagmumula ng ating pag-aaral ay ang Book of Ezra. At ang Ezra, ang ibig sabihin nito ay divine help. Divine help, tulong sa kamay ng Panginoon. At iikot din ang ating pag-aaral sa buhay ni Prophet Ezra. Dahil si Ezra during that time ay kasamang nabihag na punta sa exile noong masakop ng Babylonia ang Israel. At during the time, sa bawat aspeto ng buhay ni Ezra ay talagang hindi pabor sa kanya ang sitwasyon. Dahil sila ay exile ng pagan nation, Babylonia. At mahirap ang kanilang kalagayan. Nasa time of crisis sila during the time. So let us examine how the very meaning of his name will work wonder for him and his people. Ezra means divine help. Babasahin natin ang verses na ating pagbubulayan ngayon. Yana? Kayo po'y makibasa sa amin. Ezra chapter 7 verse 6 to 10. This Ezra went up from Babylon, and he was a scribe skilled in the law of Moses, which the Lord God of Israel had given. And the king granted him all he requested, because the hand of the Lord his God was upon him. Some of the sons of Israel and some of the priests, the Levites, the singers, and the gatekeepers, and the temple servants went up to Jerusalem in the 7th year of King Artaxerxes. He came to Jerusalem in the 5th month, which was in the 7th year of the king.
first of the first month, he began to go up from Babylon. And on the first of the 5th month, he came to the Jerusalem, because the good hand of his God was upon him. For Ezra had set his heart to study the law of the Lord, and to practice it, and to teach his statutes and ordinances in Israel. Dito sa aklat natin binasa sa Book of Ezra, chapter 7, verse 6 to 10, ay binibigyan din doon na si Ezra ay pinagpala at iningatan at pinagkaloob ng Diyos ang kanyang kahilingan sa hari. At ang sabi dito, ang dahilan ng lahat ng ito ay sabi dito, because the good hand of his God was upon him. Dahil ang kamay ng Diyos ay sumasa kanya. Sinasamahan siya ng kamay ng Panginoon. At ito ang parang dominant doon sa Book of Ezra na laging binabanggit doon yung kamay ng Diyos na laging sumasama sa bansang Israel. Kaya ito ngayon ang ating pag-aaralan, ano ba ang magagawa ng kamay ng Diyos sa panahon ng ating krisis sa ating buhay. Itong salitang kamay ng Diyos, ito ay pamilyar sa mga taga-Israelita at sa buong kasaysayan nila, laging importante sa kanila yung kamay ng Diyos. Actually, throughout the whole Bible, there are many people who found guidance, strength, power, success, and victory by the hand of God. Binabanggit nga sa banal na kasulatan na ang mga Israelita ay nakalabas sa Ehipto mula sa kanilang pagkaalipin doon sa Ehipto dahil sa kamay ng Diyos. Pakibasa mo sa Deuteronomy 26:8. Deuteronomy chapter 26 verse 8, And the Lord brought us out of Egypt with a mighty hand and an outstretched arm, and with great terror and with signs and wonders. Ayun, binabanggit doon na sila'y nakalabas, ang mga Israelita, ang makapangyarihang kamay ng Diyos ang naglabas sa kanila sa Ehipto. Hindi yung lakas nila. Hindi dahil sa sila ay magaling na magdirigma, hindi dahil sa sila ay mahusay sa labanan, kundi sila ay nakalaya mula sa Ehipto dahil sa ano? Kamay ng Diyos. Yun ang sinasabi. So, mga Israelita, talagang masyadong importante sa kanila yung salitang kamay ng Diyos. Binabanggit din sa mga awit, 44:3. Awit 44:3, sapagkat hindi nila pinagwagian ang lupain sa pamamagitan ng kanilang sariling taba, ni ang sarili nilang kamay ay nagbigay sa kanila ng tagumpay, kundi ng iyong kanang kamay at ng iyong bisig. Ayan. Sinasabi naman dito na kanilang napagtagumpayan yung lupang pangako. Hindi dahil sa sila ay magaling, dahil sa kanilang kamay, kundi eto na naman, binabanggit na ito ay dahil sa mga kamay at bisig ng Panginoon. Hindi sa kanilang sariling kalakasan sila ay nakalaya, kundi sa magitan ng kamay ng Diyos. Binabanggit din na si Propeta Elijah ay isa sa mga prominenteng propeta sa Israel, ay binabanggit din na siya ay sinasamahan ng kamay ng Diyos sa 1 King 18:46. Then the hand of the Lord was on Elijah, and he girded up his loins and outran Ahab to Jezreel. Ayan, siya ay tumakbo at yung karway ng hari nalampasan pa niya at binabanggit na ito ay dahil sa kamay ng Diyos. Siya ay nagkaroon ng kalakasan. Yung kanyang successor, si Elisha, si Prophet Elisha, ay ganun din naman sa 2 Kings 3:15-16. But now bring me a harpist. While the harpist was playing, the hand of the Lord came on Elisha. And he said, This is what the Lord says. I will fill this valley with pools of water. Okay, si Elisha naman, pagka tumugtog na yung praise and worship, yung papuri sa Diyos, sa mga instrumento na pagpapuri sa Diyos, ito ay nag-aanyaya ng Espiritu ng Diyos, ng kamay ng Diyos. At pagka siya napupuspos ng Espiritu ng Panginoon, ay naidedeklara ni Elisha ang mga salita ng Panginoon bilang isang propeta. So yung mga propeta pala, talagang importante sa kanila yung the hand of God sa kanilang buhay. At meron ding isang prominente na lagi binabanggit na ang pangalan ay si Jabez.
Ito naman sa 1 Chronicles 4:10. Now Jabez called on the God of Israel, saying, "Oh, that you would bless me indeed and enlarge my border, and that your hand might be with me, and that you would keep me from harm, that it may not pain me." And God granted him what he requested. Kaya nga itong si Jabez ay nanalangin sa Panginoon at ang prayer niya, that your hand might be with me. Ang sinasabi niya, Panginoon, nawa yung kamay mo ay sumaakin. So talagang palasak, kumbaga yun ang prayer nila na yung kamay ng Diyos nawa ay sumakanya. At ang sabi dito, and God granted him what he requested. Yung prayer niya ay tinugon ng Panginoon. Hiningi ni Jabez na siya ay pagpalain sa kamay ng Diyos at pinagkaloob naman sa kanya. At maging sa New Testament, ang mga early disciple ay binabanggit din na sila ay sumasandal sa kamay ng Panginoon sa Acts chapter 11 verse 21. And the hand of the Lord was with them, and a large number who believed turned to the Lord. So yung church growth o yung pagdami nila ay sinasabi na ito ay bahagi din ng pagsama ng kamay ng Diyos. Lumago ang unang iglesia dahil kasama nila ang kamay ng Panginoon. At maging si John the Baptist sa Luke 1 verse 66. All who heard them kept them in mind, saying, "What then will this child turn out to be? For the hand of the Lord was certainly with him." Ayan. Kahit nung bata pa si John the Baptist ay nakikita na ng mga tao na ang kamay ng Diyos ay nasa sa kanya. At kaya nga totoo nga, nagampanan ni John the Baptist sa kanyang ministry dahil mula pa sa pagkabata ay sumasa kanya na ang kamay ng Diyos. Yan ang binabanggit ng banal na kasulatan. So napaka-importante pala sa mga taga-Israel ang tinatawag na kamay ng Diyos. So ngayon ay ating pag-aaralan ang kamay ng Diyos naman sa buhay ni Ezra. At dito tayo magtututok sa ating pag-aaral ngayong araw na ito. The hand of God in the life of Ezra. Sino ba si Ezra? Si Ezra ay isang priest, isang pari sa Israel. At sinasabi na siya ay kasamang na-capture. Yung mga Israelita na-capture sila ng Babylonia. Sila ay na-exile sa Babylon. Tumira sila doon bilang mga captured people. Pagkatapos, yung Babylonia naman ay natalo ng Medo-Persians. At maraming dahilan si Ezra para i-abandon na ang kanyang trabaho, kanyang calling bilang priest, para sa kanyang normal na pamumuhay, para sa kanyang survival. Pero para kay Ezra, yung kanyang problema, yung kanyang predicament and chaos na kanyang nararanasan, ay hindi dahilan para i-abandon niya ang kanyang tungkulin bilang isang priest, tagapagpaliwanag ng salita ng Diyos sa kanyang mga kababayan. Pinili niyang ipagpatuloy ang kanyang paglilingkod sa Panginoon. Unang-una, Ezra discover how to attract God's favorable hand sa kanyang buhay. Kanya natuklasan na importante na ma-attract niya ang kamay ng Diyos sa kanyang buhay upang siya ay magtagumpay, upang siya ay magkaroon ng success sa kanyang buhay, even in the midst of crisis sa kanyang buhay. At meron nga tayong human tendency to look for men of authority and power to protect. But Ezra decided to find help from God. For this, he made some important preparation before he can get divine help and intervention. Ezra has to prepare his heart. So, ang unang ginawa ni Ezra dito, sabi doon sa unang verse natin, pakibasa mo yan. Sabi sa salita ng Diyos from Ezra chapter 7 verse 10, "For Ezra had prepared his heart to seek the law of the Lord and to do it, and to teach his statutes and ordinances in Israel." Okay, merong mga bagay na ginawa si Ezra upang ma-attract niya ang kamay ng Panginoon. At ang una dito na ginawa ni Ezra ay inihanda niya ang kanyang puso. He prepared his heart for God. Sinabi dito na for Ezra had prepared his heart. At the height of discouraging situation, alam ni Ezra na ang dahilan ng kanilang problema ay ang kanilang disobedience sa Panginoon. Ngunit alam din ni Ezra na
ang Diyos ay mahabaging Diyos. At siya ay Diyos na nagpapatawad. At kung aayusin nila ang kanilang puso, kung aayusin nila ang kanilang relasyon sa Panginoon, ay maaaring mahabag ang Panginoon. At sila ay tulungan. At sila ay patawarin. At sila ay gabayan sa kanilang buhay. Kaya ang unang tanong, kung meron mang mga problema, kung meron mang mga crisis na pinagdadaanan, ang unang tanong ay, kumusta naman ang iyong puso? Diba? Yes. Kumusta ba ang puso mo yan? Mabuti pa sa tulong ng Diyos. So, ikaw naman, Brent, kumusta naman ang iyong puso? Ang aking puso ay Tumitibok-tibok. tumitibok-tibok. So, ang una pa lang paraan para ma-attract natin ang kamay ng Diyos ay we have to prepare our heart. Ihanda natin ang ating mga puso. Kasi binabanggit nga rin ng banal na kasulatan sa 1 Samuel chapter 16 verse 7. But the Lord said to Samuel, "Do not consider his appearance or his height, for I have rejected him. The Lord does not look at the things people look at. People look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart." Mabuti na lang dahil ang Diyos ay tumitingin. Hindi sabi dito, He did not consider His appearance. Outward appearance. Hindi mahalaga kung pogi ka, matangkad ka. Oho, maputi ka. Yan. At sabi gano'n, nireject ni Lord yung outward appearance. Bakit? Ano sabi ron? The Lord does not look at the things people look at. Yes. Ang pagtingin ng Panginoon ay hindi kagaya ng tao. At ang sabi dito, people look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. So, Ang para Diyos lang pala. yung, para lang yung magkasintahan na Ah. like, ang girl, sinusuyo ng lalaki, tapos, ano bang, kunyari, kami ni Yana, ano bang gusto mo sa isang lalaki? Ganyan. So, Oh. mostly sa mga girls, Tall, dark, and handsome. oo, hindi po, mas gusto ko po yung yung heart, yung yung- ano po, yung yung kung maas ang anong puso. nasa puso ng lalaki. So, yun talaga yung importante sa babae. Parang ganun lang din yan. Tama. Maganda yan. So dito, maaaring sila ay captive, sila ay in bondage. Pero dapat ang kanilang mga puso must be unrestricted and prepared for God to speak and communicate. Because true freedom, victory, success, and deliverance start from the heart. Yes. Ezra starts the process of deliverance correctly. He begins from a prepared heart for God. He did not oblige his people to change their heart. He started it from himself. Ezra knew that if he want to change the world, it should start from himself. Magsisimula muna sa kanyang sariling puso. So inayos muna niya yung kanyang puso. Dahil doon ang mas importante. So binabanggit sa verse na una nating pinagbasehan na Ezra prepared his heart. Yun ang unang ginawa ni Ezra. At ano naman ang pangalawa? Kasi sabi sa Ezra 7:10, for Ezra prepared his heart. That is number one. Yes. Inayos niya ang kanyang puso. Ano ang pangalawa yan? To seek the law of the Lord and to do it and to teach statutes and ordinances in So, Israel. binabanggit doon na ang pangalawang ginawa niya ay to seek the law of Yes. the Lord. Law of the Lord. Ano ba ibig sabihin ng to seek the law of the Lord? So, Ano ba ibig sabihin ng to seek the law of the Lord? so para lang pong tawag nito, you're seeking for what is God's like will. God's or- will. Yeah, God's will for you. God's kung anong gustong yung mga like law or kung ano yung Ano yung batas ng batas Panginoon? ng So, Panginoon na dapat natin sundin. So Ezra prepared his heart, and the next step is to get help from the hand of God, is to seek the law of the Lord. To seek Him means to pursue the word of the Lord. Kaya yung hinahanap mo, yun ang ginagawa mong priority. Sinasaliksik mo, binabasa mo, pinag-aaralan mo, hinahanap mo yung kalooban ng Diyos mula sa kanyang
mga salita. So, ang pangalawa, he pursued the word of the Lord. Una, he prepared his heart. And number two, he pursued the word of the Lord. Yes. Yun ang importante. To seek means to study the word of God. Yes. Ezra understand that the battle happened first in the spiritual realm, and because it is a spiritual battle, he must prepare spiritual armor, Yes. which is the word of God. So, ito ay spiritual na battle. He considered this spiritual battle at kailangan niyang equip. At ano ang kanyang equipment? Ano ang kanyang sword? Ano ang kanyang sandata? Yun ay ang salita ng Diyos. Yes. Ezra knew that no matter how difficult the situation may be at time, the Word of God can give them hope. The present situation may be telling them to give up or to compromise, but the Word of God is telling them to stay faithful because God is still in control and He has a plan for their hope and future. Ang salita ng Diyos ay malaki ang magagawa para mabigyan sila ng pag-asa sa kanilang buhay. So number 2, he pursue the word of the Lord. Lord. Bakit? Kasi sinasabi sa Ephesians chapter 6 verse 12 kung sino ba ang ating mga kalaban, di ba? Yes. Yan. For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. Yan. Sabi dito, ang kalaban natin ay hindi flesh and blood, hindi mga tao. Parang ngayon, ang kalaban natin hindi natin nakikita. Opo. Hindi mga tao. And I believe na behind this pandemic, behind this salot, this plague, Yes. there is spirit of the enemy. Yes. There is demonic spirit. So, sabi dito, we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, Yes. against powers, against the ruler of darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. Kaya nga sinasabi na itong COVID daw na ito ay airborne. Yeah, opo. Oo, ibig sabihin na dyan sa himpapawid, ano? Opo. At nakakatakot ito. At naniniwala ako na ito ay merong behind this ay yung espiritu ng kadiliman. Yes. Okay. So, Ezra has two options. Dalawang ang kanyang option. To listen to the disappointing situation or listen to the hope of God's Word. Pwede ba makinig na siya sa sitwasyon nila na very discouraging? Siya ay nasa time ng crisis. Kagaya sa panahon natin ngayon na crisis, pandemic. Saan tayo mas makikinig? Doon sa mga balita na sobrang dami ng napapahamak, namamatay? O doon sa pangako ng salita ng Diyos na hindi tayo pababayaan? Siyempre, sa pangako ng Diyos. Siyempre sa pangako ng Diyos. And obviously, si Ezra, piniling niyang makinig doon sa mga pangako ng salita ng Diyos. Okay. So sabi dito, para ma-attract niya yung kamay ng Diyos, ang unang ginawa niya, he prepared his heart. Yes po. Pangalawa, anong pangalawa? Pursue. He pursued the word of the Lord. At yung pangatlo, pakibasa mga yung sumunod na binabanggit dito, na sikreto ni Ezra. Opo. Ezra chapter 7 verse 10. For Ezra had prepared his heart to seek the law of the Lord and to do it, and to teach statutes and ordinances in Israel. So he prepared his heart, and then he seek the law of the Lord, and then he do it, he practice it. Ibig sabihin, hindi lamang nihanda niya ang kanyang puso, hindi lamang niya hinanap ang salita ng Diyos, kundi ito ay kanyang ipinamuhay, Opo. isinagawa. Napaka-importante yung isinagawa mo. Kasi kung ikaw ay nagpaplano lang, pagkatapos hindi mo naman ginagawa, Yes. wala rin, di ba? Opo. Plano ka ng plano, pero hindi mo Pero sinasakatuparan. niya po sinasabi, action speaks louder than words. So, yung kanyang pinag-aralan ng salita ng Diyos, ipinamuhay niya. Nakikita sa kanyang buhay. At dahil dito ay dahil inihandaan niya ang kanyang puso, hinanap ang salita ng Diyos at isinagawa, pinamuhay ang salita ng Diyos, unti-unti niyang na-attract ang kamay ng Diyos, ang tulong ng kamay ng Diyos sa kanyang buhay. Okay, ito naman yung pangatlo, he do it. Sabi, plan is nothing unless you execute it into action.
Tama, di ba? You may be planning to change, to return to your family, yung mga umalis, to give your life to God. Gusto mo maging committed sa Diyos, to forgive repentant spouse, to give up your vices, to commit to the ministry, to share the word of God to your family, to be faithful to your wife, and many other good intentional plan. But unless you execute your plans, they will remain as good intentions. Yes. You have to do it. Dapat mo itong gawin. Marami kang good intention, pero intention lang. Puro plano. Puro ano lang, balak, sabi nga. Opo. Pero kung hindi mo ito gagawin, wala rin itong kabuluhan. So, number 3 pala is he practiced the Word of God. So, tatlo na yung kanyang ginawa para ma-attract ang kamay ng Diyos. He prepared his heart, he pursued the Word of the Lord, and he practiced, put into action Yes. the Word of God that he learned from the law of the Lord. So, Ezra realized the importance of faith in action. The word that he believed must be seen in his everyday practice. Reading and knowing is good, but you have to put into practice. Kagaya ng prodigal son. Nagbalak yung prodigal son nung ma-realize niya siya nagkamali. Sabi niya, mabuti pa sa bahay ng aking ama. Maraming mga katulong doon, pero hindi nagugutom. Pero nagutom siya at nagpakain na ng baboy ito nga, di ba? Yes, at sa point pa po na pagkain na rin po natin ng baboy. Oo, kinain na rin niya dahil sa gutom niya. Napahamak siya. So, na-realize na siya ay nagkamali. Oho. Dahil sa siya ay nagkamali, sabi niya, babalik ako sa aking ama. Balak niya yun. Pero not unless nung ginawa na niya, saka pa lamang naging mabuti sa kanya yung kanyang plano. Di ba? But not until he made the action and went back to his father, Oho. he may not experience forgiveness and renewal kung hindi niya ginawa yung kanyang plano. So he put into action yung kanyang plano. Okay. So ito ay 4 na ginawa ni Ezra. Ano yung panghuli? Ezra chapter 7 verse 10. For Ezra had prepared his heart, Number 1. number 1, to seek the law of the Lord, number said 2. that, and to do it, Tatlo number yun, 3, and the last is to teach statutes and ordinances in Israel. Okay, hindi lamang niya ito isinagawa, kundi ito ay itinuro niya sa kanyang mga kababayan. He shared it to others. Hindi yung sinarili mo lang. Importante pala na kung ano man ang natutunan mo, i-share mo din sa iba. Sharing is caring, sabi nga. Yes. Sharing is caring. Yan ang importante sa lahat. Oho. So, ang pang-4, he preached the word of the Lord to other people. Kanyang ipinangaral ang salita ng Diyos sa mga tao. As a priest, he Ezra know his responsibility. Alam niya yung kanyang responsibilidad. Ezra prepared his heart, he pursued the word of the Lord, he practiced the word of the Lord, and he preached the word of God to other people. So as a result, he attracted the help of God's hand. He discovered na-attract niya yung kamay ng Diyos sa dahil doon na-attract niya yung kamay ng Diyos, yung tulong ng kamay ng Diyos sa kanyang buhay. Yes. Bilang isang priest, alam niya yung kanyang responsibilidad. He has to make the Word of God alive by demonstrating it in his own life. Alam niya na meron siyang responsibilidad na ang salita ng Diyos ay ma-demonstrate niya sa ibang tao sa pamamagitan ng kanyang sarili buhay. Yes. Yan, nakikita yung salita ng Diyos sa kanyang buhay. At pangalawa, he has to show the people how to trust the Word of God even in a difficult time. Kailangan maipakita niya yung pagtitiwala sa Diyos kahit nasa panahon ng crisis sa kanyang buhay. Di ba? At pangtatlo, he has to encourage the people to live the contaminated life and go back to the Lord. Kasi nako-contaminate sila. Parang virus, nako-contaminate sila. Pinakita niya na importante na hindi ma-contaminate ang buhay. At panghuli, he has to be a living testimony of the mighty power of God's hand. Kailangan niya maging testimony sa mga tao sa kabutihan ng Panginoon sa kanyang buhay. 4, ang ginawa niya para ma-attract yung
yung favorable God sent sa kanyang buhay. At ngayon naman, dahil na-attract niya yung kamay ng Diyos, Yes. meron itong benepisyo Oh. sa kanyang buhay. Merong magandang advantage, may magandang resulta sa kanyang buhay. Itong paggagabay ng kamay ng Diyos sa kanya. At ito, iisa-isahin natin kung ano yung magandang nangyari nung matrack niya yung kamay ng Diyos sa kanyang buhay. Sige nga, basahin natin ulit. Yes. Makikita mo ito sa Ezra chapter 7 verse 6. This Ezra went up from Babylon, and he was a scribe skilled in the law of Moses, which the Lord God of Israel had given, and the king granted him all he requested from the hand of the Lord his God was upon him. Okay, nais kong bigyan din dito ng sinasabi dito, the king granted him all he requested because the hand of the Lord, his God, was upon him. Sinasabi dito na dahil na sumasa kanya ang kamay ng Diyos, ang lahat ng kanyang kahilingan doon sa hari Yes. ay ipinagkaloob sa kanya. Bakit? Because the hand of the Lord, his God, was upon him. Kung ito ay ating pag-iisipang mabuti, napaka-imposible nito. Ikaw ay exiled, alipin ka doon sa bansang yon. Kasi yung bansa na nag-capture sa kanila ay Babylonia. Yes. Tumagal sila doon. Hanggang sa yung Babylonia ay makapture ng Medo-Persians. Yung si Nabucodonosor sa Ingles na hari ng Babylonia ay na-conquer ni King Cyrus naman ng Medo-Persians. Ito pala ay plano ng Panginoon. Kasi ang sabi ng Panginoon, 70 years lang kayong maalipin ng mga bansang yan. At pagkatapos, babalik kayo sa Israel. Kaya nga, sabi ng Panginoon, bago pa mangyari ito, tatawagin ko yung King Cyrus. Gagamitin ko siya para pabalikin kayo sa inyong sariling bansa. At nagkatotoo nga. Yung Nabucodonosor na King of Babylon na conquer ni King Cyrus ng Medo-Persians. Yes. At si King Cyrus naman, mayroong anak na babae na yun naman ay napangasawa naman ni King Artaxerxes. So, naging King of Medo-Persia naman si King Artaxerxes. At si King Artaxerxes naman, at si King Cyrus, pinayagan silang makauwi sa kanilang bansa. At ito ay sa kahilingan ni Ezra. At sinasabi dito na pinayagan sila na makabalik sa kanilang bansa sa request ni Ezra, yung priest, dahil sa kamay ng Diyos. Yes. Ang galing nito, ano? Kasi bilang mo, mga hari ito, ng mga emperor ito during the time. Halos sakop nila ang buong mundo during the time. And yet, sinasabi dito na kaya silang hipuin ng kamay ng Diyos para yung request ng isang pakaraniwang Ezra na ating pinag-aaralan ngayon ay kanilang i-grant. Yes po. The king granted him all he requested. Why? Because the hand of the Lord, his God, was upon him. Paano natin ngayon ito mai-relate sa ating buhay ngayon? Sa ating pang-araw-araw na buhay? Kasi sa akin din po, for my experience, po, Dad, or Pastor, sa panahon ngayon, sa crisis, sabi ko, Lord, I entrust everything to you na. Kasi alam kong wala pilay lahat, as in no work, no pay, parang ganun. And then, alam mo, bait ng Panginoon, as in, yung favor, andyan pa rin. And, alam mo yung ginagawa niya, Dad, pati siyang may binibigay ng mga tao, may mga taong instrumento na kanyang ginamit para magbigay sa amin ng mga pagkain. Hindi ko inakala yung gano'n. As in, unexpected. May ginagamit pa nga. May ginagamit siya parati. Alam mo Minsan yung di mo parang- inaasahan na Oo. biglang mayroong Oo. gagamitin si God para mag-supply. Oo. As in, Pangailan. alam mo yung nakaka-bless yung mga taong ginamit ni Lord na unexpected. Pero si Lord parang hindi kanya papabayaan all the way po. As Oo. in, Alam mo, marami pa rin tayong mga kababayan ang nahihirapan. Kagaya nung, sabi mo nga, no work, no pay, Oo.
maraming nate-terminate, maraming nagsasara yung kumpanya. Yes. At during the time ng crisis, hindi mo malaman kung anong gagawin mo. Kakapit ka na lang sa kamay ng Diyos na, Lord, bahala ka na sa sitwasyon. At kahit na ako sa aking, kasi nga, itong nagkaroon ng crisis na ganito, saka pa naman na nagbawas yung aming kumpanya. At kasama ako doon sa nabawas, na terminate, sabi na. Pero nung magkaroon na ng lockdown, nagpray ako, sabi ko ba, mahirap ito, mala-lockdown, tapos saka pa naman ako na-terminate. Yes. Pero saka pa panalangin, saka pa pray, himala ng Diyos na yung aking termination kinansel. Yes. Na nagugulat nga ako kasi talagang time of pagbabawas. At maraming tineterminate. Hanggang pagkatapos ng marami pa rin tineterminate. Pero nagulat ako dahil kinansel. Yes. So, isa ito sa mga bunga ng panalangin na nakikita natin na kahit imposible yung sitwasyon, ay may kumikilos na kamay ng Diyos. Ginagamit yung mga tao, gumagamit siya ng mga tao. Yes. At alam ko may mga ginamit ang Diyos ng mga tao para makansela yung termination. Mahirap yung sitwasyon. Yes. At ang Diyos ay gumagamit ng mga tao na magandang puso, mga may kakayanan, para suplayan yung pangailangan. Merong minsan, alam mo nangyayari, yung iba, hinipo yung mga may-ari ng apartment, ng flat, at hindi na sila pinagbayad. For 3 months. yan. For 3 months. Hinipo yung mga bangko na yung mga may loan, hindi mo na kaltasan. Oo. Hinipo yung maging yung gobyerno natin na magbigay ng mga Relief. tulong, Yes. di ba? May At maging mga taon hindi mo kilala na sasabihin sa'yo, tutulong sa'yo. May mga nagugulat tayo na hindi naman nila kaano-ano, bigla magbibigay ng mga relief. Yes. Pati Mga kabataan goods, na oo. nagagamit na rin sa tingka. So, mayroong laging paraan ang Diyos sa kanyang sariling pamaraan, yung kamay ng Diyos. At ito yung nangyari kay Ezra na isipin mo, hindi mo maubos maisip na paano yung hari na matigas ang puso at sila'y mga conqueror, wala silang pananagutan sa iyo, and yet hinipo ng Panginoon para sila ay payagan na makabalik. Minsan may mga taong gusto magbakasyon, ayaw payagan ng amo, mag-pray lang kayo. Kayang hipuin ng kamay ng Diyos, di ba? Yung mga Sitwasyon. unbelievable na nagiging believable. Yan, tama yun. So, it takes the miraculous hand of God to have the request of Ezra be granted by the Persian king, King Artaxerxes, the successor of King Cyrus, di ba? He has nothing to do with the God of Israel, being the king of the empire who conquered Babylon, and his powerful king Nebuchadnezzar. He may feel so secure and proud to pay respect to Israel. But Ezra knew that even the heart of the king is under the hand of God. Ezra cannot do anything to influence the king, but he knew that only God can do it in his favor. Kaya ng Diyos na hipuin at hinipo nga ng Panginoon yung King Artaxerxes. Ayun. So, number 1 na benefit pag nasa iyong kamay ng Diyos ay yung tinatawag na the divine favor. The hand of God causes His request to be granted. That is number 1, the divine favor of God. Yun ang kaunahan na benefit ng hand of God sa buhay natin. Bakit? Proverbs 21 verse 1. The king's heart is in the hand of the Lord, like the rivers of water. He turns it wherever he wishes. Ayan. Ano ba? Paano mo ito explain, Brent? Sabi, the king's heart? So, divine favor comes from the hand of God. We have the hand that causes the planets and world to move according to God's will. And the hand of God will touch our boss, our clients, our situations if we have the favor of God. So, kumbaga, lahat po ng pinapanalangin natin sa Kanya, kung tayo nagtatrust sa Kanya, binibigay natin yung full trust sa Kanya, lahat na po yan, yung grace ng God, yung favor ni Lord, ano na po yan, parang, ano tawag dyan, Dad, yung parang,
Ito nga sinasabi na kahit ang puso ng hari ay kayang ibaling ng Panginoon kung saan niya nais. The king's heart is in the hand of the Lord. Kagaya ng isang tubig na gusto niyang ibaling dito, gusto niyang pumunta rito, Yes. doon pupunta. Tuloy-tuloy ang Like the agos. rivers of water, He turns it wherever He wishes. Kaya niyang ibaling. So, dito, yung ating boss, yung ating kliyente, yung mga taong kausap natin, kaya nipuin ng kamay ng Diyos. Yes. Kaya nga ibaling ng kamay ng Diyos. So, divine favor ang tawag doon. Mhm. So, dito, pangalawa, na benefit ng the hand of God. Matatagpuan sa Ezra chapter 7 verse 9. For on the first of the first month he began to go up from Babylon, and on the first of the 5th month he came to Jerusalem, because the good hand of his God was upon him. Ang sinasabi dito na during the first month, he began to go up from Babylon. Ang ibig sabihin niyan, naglakbay ang mga Israelita mula sa Babylonia, Yes. mula sa first month. Kung sa buwan na, iba naman kasi ang buwan nila, no? Yes. Pero dito, kumbaga sa pagkakaintindi natin, January. First of Hindi January. na natin itatranslate sa kanilang kalendaryo. Pero Yes. kumbaga sa atin, January sila nagsimulang maglakbay, sabi dito. On the first month. At ang sabi dito, he came to Jerusalem because the good hand of his God was upon him. Kaya kung bigyan din dito na sila ay nakarating sa Jerusalem, nakabalik sila sa Jerusalem. Bakit? Because the good hand of his God was upon him. Dahil sa kamay ng Diyos. Anong ibig sabihin dito? Yung tinatawag na divine flexibility. The hand of God enables them to be resilient. They come back, they return to their own land, to Israel, to Jerusalem, because of the hand of the Lord. Anong ibig sabihin nito? Nung sila ay makaptive, nung sila ay ma-excite sa Babylon, parang imposible na sila makabalik. Yes. Parang ito ay, kumbaga sa sakit, cancer na ito. Oho. Imposible nang gumaling. Imposible nang makarecover. Pero sinasabi dito na dahil sa kamay ng Diyos, they are able to return and come back. Yes. Ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin, kahit na imposible, baksak na sila, bankrupt na sila, wala nang magagawa, pero because of the hand of God, sila ay naging flexible. Yes. Alam mo yung flexible, elastic. Mhm. They Bounce are back. able to bounce back. Mhm. Kumbaga sa nung baksak na, para si Manny Pacquiao, Oho. bagsak na. Pero muli pang babangon. Yes. Pag pala ikaw, nasa iyo ang kamay ng Panginoon, kahit bagsak ka na, dapa ka na, ang tingin ng mga tao sa iyo, wala ka ng pag-asa, Yes. pero lagi kang may pag-asa to bounce back, bumabangon ka pa. God is able to raise you up Yes. dahil sa binibigyan ka ng divine flexibility. The word flexibility or resiliency, kasi yun ang katangian ng Pilipino, yung resilient. Ano yun? Parang kawayan na nang bumagyo, bumagsak na ganun, tumungo. Pero pagkatapos ng bagyo, muling babalik. Bakit? Flexible kasi yan, resilient. Yan sinasabi. The word flexibility or resiliency means the ability to bounce back. Yes. And by the hand of God, the Jews returned from captivity with all the support and approval of the king. Hindi sila tumakas, ha? Sila ay pinayagan. Hindi po yung puso ng hari. Opo. Some of us may already fell down spiritually or financially. We may be experiencing setbacks in some areas of our lives. But in God's hand, we can be flexible and resilient like the people of God. We will bounce back and we will return stronger if the hand of God is with us. Yes. Ba-bounce back tayo. Ibig sabihin, kahit na bumagsak na, makakabangon pa rin. Opo. Muli kang babangon. Sa mga kapatid natin na nakikinig sa inyong mga tahanan, kung mapapakinggan ninyo ang video nito, ito ang mensahe ng Panginoon sa inyo. Kahit na-bankrupt na kayo, kahit bumagsak na kayo, nawasak na, ano pa man, dapang-dapa ka, tandaan nyo, pagkasama ninyo ang kamay ng Panginoon, makakabangon muli kayo. Amen. That is the message of God dito. Yes, we are receiving Okay. So ano yung pangatlo? Una,
Anong benefit? Favor of the Divine Lord. favor. Yes. Number 2, Flexibility. divine flexibility. At itong pangatlo, tingnan natin. Ezra chapter 7 verse 28, He has also conferred His favor on me before the king, his advisors, and all the influential leaders of the king. I gained strength as the hand of the Lord my God was on me, and I gathered leaders from Israel to go up with me. Ayan, sinasabi naman dito na yung mga he also conferred his favor on me before the king. Nagkaroon siya ng favor sa mga advisor, Yes. sa mga influential leader of the king. At ang sabi dito, dahil doon, I gained strength as the hand of the Lord my God was upon him. Lumakas siya. He became strong. Siyempre, kung ikaw ay alipin lang doon, weak ka, mahina loob mo. Yes. Pero sabi dito, he became strong. Yes. Lumakas siya. At hindi lang siya lumakas, he was able to gather the leaders from Israel Yes. to go up with me. At hikayat pa siya, napalakas niya pang loob, na-encourage niya pa yung ibang mga leaders of Israel para samahan siya sa kanilang muling pagbabalik sa Israel. Yes. Ezra becomes strong man because of the hand of God. Lumakas siya. Alam mo, madaling ma-discourage pagka time of crisis. Totoo. At pagka ang isang tao ay discouraged na, wala na siyang ma-accomplish. Yes. Kasi sinasabing demoralized na Mm-mm. na-discouraged na. Mm-mm. At kailangan niyang ma-strengthen, kailangan niyang mapalakas. Sabi ito, some of us may be feeling weak and fearful. Yes. Some of us may be feeling afraid to start some good things or afraid to stop some bad things. Mm-mm. Takot kang simulan ang magandang bagay Yes. at takot ka namang itigil ang masamang bagay. Yes. Halimbawa, Bishop, we may never have the courage or brave heart to endeavor for a challenging task or projects. But if you are sure that you have the hand of God with you, then you don't have to be afraid because God will give you the courage and strength. You have divine force in God's hand. Amen. So dito, ang pangatlo na benefit ng God's hand is divine force. The hand of God will strengthen you. Ang kamay ng Diyos ay bibigyan ka ng kalakasan. Yes. Kaya, so, yun ang pangatlo. Ito naman ang pang-apat na benepisyo ng kamay ng Diyos. Ezra 8:18. So according to the good hand of our God upon us, they brought us a man of insight, of the sons of Mali, the son of Levi, the son of Israel, namely Sherebiah and his sons and brothers, and 18 men. Yan. Sabi dito, according, di nawawala yung salitang the hand of the Lord, di ba? Yes. According to the good hand of our God upon us, they brought us a man of insight. Yun ang gusto kong bigyan natin. Siyempre, pag meron kang malaking project na gagawin, kailangan mo ng mga leaders, Yes. subordinates, kailangan mo ng katuwang. Mm-mm. At dito, hindi mo makakayang gawin ito na mag-isa. Yes. Pero sabi dito, nagpadala ang Panginoon sa kanya ng makakatuwang, the sons of Mali, the sons of Levi, the son of Israel, si Sherebiah, yung mga sons and brother niya, 18 lahat. Sabi niya gano'n. Minsan kasi, hindi mo kaya mag-isa. Sometimes you are afraid to obey God because we are afraid that people will abandon us. Kasi baka simula, may mga ningas kugon kasi, sasamahan ka habang nagsisimula, tapos iiwanan ka sa ere. Naranasan nyo na ba yung gano'n? Nang iiwan sa ere? Nung pinapasimulan nyo yung proyekto, ang dami-dami nyo. Pagkatapos nung nahirapan na, umayaw na, ayaw ka na. Bahala ka na dyan. Bahala ka na dyan. So dito, Ayaw mo na yan. dito, yun siguro ang isa sa mga feel ni Ezra. Yung kailangan niya ng mga dedicated people to help him. Pero sabi nga doon, but if we really have the hands of God with us, God will send us people who will support us and join us to do the will of God. As we continue our journey in serving the Lord will add more people who will join us until it will become a fellowship of believer or divine family for the glory of God. Maging isang pamilya yan. At the start,
God may test our obedience, but letting us going alone. But if we will obey Him in the lone moment, He will send a support group along the way if we trust the hand of God. Yes. Magpapadala ng katulong ang Diyos, di ba? Nararanasan ko yan palagi. Tinan mo, andyan kayong dalawa. Kasama ko. Hindi ako pinapabayaan ng Panginoon mag-isa. At binibigyan lagi ako ng katuwang sa paglilingkod sa Panginoon. So dito, na-discover ni Ezra ang isa pa sa mga benepisyo kapag kasama mo ang kamay ng Diyos. Ito ay divine fellowship. Fellowship. Ibigyan ka ng divine fellowship. The hand Yes. of God bring him support group. Pinadala yung mga anak ni Mali, ni Liba, ni Silipa, si Rebaya, ang 18 kapatid niya, yun. So, hindi siya pinabayaan ng Panginoon Siya na mag-isa. nag-iisa. Yes. Kaya, binigyan siya ng katuwang. Yun ang pang-apat. Pag nasa yung kamay ng Diyos, bibigyan ka ng support. Okay. So, yun ang pang-apat. Na-memorize niyo ba yung una? Divine Opo, divine Favor. favor. And then Divine flexibility. Flexibility. Puro F kasi yan. Divine force. Divine force. And then And for divine fourth is divine Fellowship. 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 Ba? Galing kayo mag-memorya. Very good, children. So, dito, ang sunod natin. Dito naman ay binabanggit na siya ay nahihiya. I was embarrassed to request soldiers and horsemen from the king to protect us from the enemy along the way. Nahihiya siyang humingi ng military escort sa hari. Yes. Kasi sabi niya, because we had said to the king, the good hand of our God is on everyone who is seeking Him. Kasi sinabi na niya sa king na ang Diyos, hindi kami pababayaan. Yung kamay ng Diyos ay tutulungan po, protectionan kami. Yes. So, nahiya siyang humingi ng military escort kasi baka sabihin naman ng sabi mo naman, tutulungan kayo ng Diyos. Oho. So parang contradiction yun doon sa kanilang pagtitiwala sa Diyos kung hihingi pa siya ng military escort. Yes. But ang reality, napaka-risky ng kanilang gagawing paglalakbay. At pinabanggit doon na sila ay nagsimula from January at nakarating sila ng May. Oho. Oh. 5th of May. 4 to 5 months yung kanilang Yes. paglalakbay from Babylon to By foot. Jerusalem by Layo. foot. Oo. So, kailangan talaga nila ng military escort. Bakit? Kasi pinabalik sa kanila, pinadala sa kanila pabalik yung toneladang ginto Yes. na gagamitin sa pagtatayo ng templo. Kasi yun ay ginuha ng Babylon nung kinapture nila. Pero binalik din. Binalik ni King Cyrus na tipo hindi po ni Lord yung King Cyrus para ibalik yung mga ginto na gagamitin sa pagtatayo uli ng templo. Yes. At kapag may dala kang ginto, teka, delikado yan sa paglalakbay. Oho. Malaking risk, security risk. Hindi lang yun, yung kanilang mga kalaban na alam nila na kaya babalik itong mga Israelitay para itayo ulit ang Jerusalem, ayaw nila yun. At Yes. probably, hahadlangan nila at baka ambusin sila sa daan. Oho. So, nahihiya, Very risky. aron sila sa, nahihiya sila humingi ng escort, pero risky. Pero ang ginawa nila, sabi dito sa verse 23, sabi, so he fasted and prayed. So we Yes. fasted and prayed to God about this and He answered us. Ang ginawa nila, nag-pray sila, nag-fasting and prayer sila. Yes. At along the way, hindi sila pinabayaan ng Panginoon. Sabi dito, the good hand of our God is on everyone. Ayan. So, Ezra, nahihiya siya, pero tinulungan sila ng Panginoon along the way. So, ito yung panglima. Sabi ganon. Pakibasa mo. Ezra chapter 8 verse 31. Then we journeyed from the river Ahava on the 12th of the first month to go to Yeah. Jerusalem. And the hand of our God was over us, and He delivered us from the hand of the enemy and the ambushes by the way. Ayan. Ito ang sabi, first month, 12 of the first month sila. Ibig sabihin, So January 12. Yes. Okay. At sabi ganon, ito yung simula ng kanilang paglalakbay. At binabanggit ito sa ibang verse na nakarating sila by May. 5th On the of 5th May. month. Yes. So, ibig sabihin, 4 to 5 months sila naglakbay. Pero sinasabi dito na the hand of our God was over us and then He delivered us from the hand of the enemy and the ambushes. By the way, iningatan sila ng Panginoon, hindi sila na-ambush Yes. along the way. So, makikita natin dito na hindi lamang merong divine favor,
hindi lamang may divine flexibility, hindi lamang merong ano pa? Divine force. Divine force, at meron pang Fellowship. Fellowship. divine fellowship, kundi dito, meron pa silang tinatawag na divine protection or divine fortification. The hand of God protect them Or on their protection. journey Yes. going back to Build Jerusalem. over them po, no? That is the Or benefit. fortified, no? Diba? Ito ang malaking benepisyo kung kasama mo ang kamay ng Diyos na meron kang protection. Yes. At ito ay napakahalaga ngayong panahon ng krisis na ito ng pandemic, Yes. ng COVID-19, na when the hand of God is covering you, Wherever the Lord you will are. protect you from Amen. this pandemic. Yes po. Ang salamat sa Panginoon at sa divine favor of God hanggang ngayon, tayo naririto sa gitna ng kabi-kabila, di ba? Yes. Doon sa kabilang yun, sa kabilang building na yun, doon meron ng na-COVID. Sa amin din, Dad, sa Oo. Pagdanian. Kabi-kabila, parang nasa mismo palibutan building tayo. namin at sa first floor Oo, na. kaya Kami sa second floor. talagang Yes. importante rin na nag-iingat tayo. Mm. Importante din ginagawa natin lahat ng mga protocol at Yes. pag-iingat at sumusunod sa mga pinag-uutos ng pamahalaan, at ito ay para sa ating kaligtasan. Pero naniniwala pa rin tayo na yung kamay ng Diyos ay nagpo-protection sa atin. Amen. Di ba? So para pala siyang si Moses, ano, Dad? No. God pulled them out on that building before it happened for the quarantine. Tama yun. So, sabi dito, we have to understand that they are carrying with them tons of gold. May mga ginto, which are needed for the temple of God. The wealth and even the purpose of their journey would encourage their enemies to come against them along the way and even kill them. But even the minds of their enemies are under the hands of God. They were able to arrive at Jerusalem without any problem along their way. Indeed, the hand of God is our best protection along the journey of our life. Yes. God, the hand of God is our best protection. Ayan. Amen. So, dito, magkakaroon tayo ng review sa ating pinag-aralan. So, how to invite God sent? Napag-aralan ka natin kanina. Paano ba invite to attract the hand of God? Ano ang ginawa ni Ezra? Number one, Prepare. he prepared his heart. Inayos muna niya ang kalagayan ng kanyang puso. Dapat humingi ng tawad, dapat maayos ang puso sa harapan ng Panginoon. And number two, Pursue the word. importante ang role ng Word of God. So, he pursued the Word of the Lord. Nandun yung kanyang mga promises. And then, He practiced the word of he the Lord. practiced the Word of the Lord. Ginawa niya Yes. kung ano yung mga salita ng Diyos. And then number four, He preached the word of the at Lord. ito yung ginagawa natin ngayon. Bakit kaya sabi nagpapakapagod, nagpapakapuyat itong mga taong ito? Because katulad ni Ezra, this is our responsibility. Tayo yung nakakaalam as Christian ng mga salita ng Diyos na dapat natin itong i-share. Opo. At napakaganda ngayon kasi ito na yung social media that we can Yes. share kahit na meron pang tinatawag na quarantine, but we will be able to share yung mga salita ng Panginoon. Yes. At ito pala yung dahilan kaya na-invite niya yung God sent sa buhay ni Ezra, kaya naging kasama niya. At ano naman yung mga benepisyo, the benefits of God's hand in our life. Ang una, God's divine Divine favor. meron tayong divine favor. Yes. Ang Diyos may mga gagamitin, itatouch para magkaroon ng favor sa atin. But actually, it is the divine favor of God. Yes. And number two, Divine flexibility. bumagsak mga kaman, muli kang tatayo. Yes. You are flexible. Meron kang flexibility na muli kang magpa-bounce back. Yan ang Yes. kagandahan. And divine force, yung kalakasan, divine Yes. strength. Opo. You'll become stronger Stronger. dahil sa kamay ng Panginoon. Hindi mo kaya, nakakaya mo because of the hand of God. Yes. And then, Divine divine fellowship. fellowship. Yes. Bibigyan ka ng katuwang, hindi ka mag-iisa. Bibigyan ka na reinforcement ni God Yes. sa iyong paglilingkod. At sa panghuli, Divine yan yung fortification. divine protection ng Panginoon. Yes. Fortification means protection. Kasi ito ay lahat ito ay Amen. favor, Yes. flexibility, force, fellowship, fortification. Yes. Andyan yung protection ng Panginoon kapag sumasa iyo ang kamay ng Diyos. Sa oras mo ito, mga kaibigan, mga kapatid, importante po na kasama natin ang kamay ng Diyos kung ano man ang mga challenges, kung ano man ang mga crisis na ating pinagdadaanan sa buhay. Ngayon, higit kailanman na kailangan natin ang kamay ng Diyos.
para tulungan tayo sa ating mga pagharap sa malaking challenge na ito ng pandemic. Buong mundo humaharap sa malaking problemang ito. Pero naniniwala tayo na kung ang kamay ng Diyos ay sumasa atin, hindi tayo pababayaan at makakalampas tayo at we will rise up and we will come out victorious and successful at tagumpay Yes. sa ating challenges na ito sa ating buhay. Pagpalain naman tayo ng Panginoon Yes, at Lord. patuloy tayo na maglingkod sa Kanya. Amen. God bless po.